Nagpaiwan nga yung ilan sa mga pamangkin ko dito sa bukid at habang bakasyon pa nga raw nila ay dito nga daw muna sila. Ang dalawa kong pamangkin na to ay galing pa nga ito sa Tarlac at ilang araw nga rin silang mag-i-stay dito sa bukid. Bibihira ko nga lang din ito sila makasama dahil sa Tarlac na nga sila nakatira at doon na rin sila nag-aaral. Kaya naman habang nandito pa sila sa lugar namin ay susulitin na nga namin. Kinaumagahan nga ito ng unang araw nila dito sa kubo at pinagpitas ko nga silang dalawa ng okra para nga sa umagahan namin. Sabi ko sa kanilang dalawa sila na nga ang magpitas ng okra para maranasan at makita din nila yung sarili nila sa vlog. At kapag nakauwi na nga sila sa Tarlac ay papanoorin na nga lang din nila yung mga naging kaganapan namin at hindi nga nila rin makalimutan yung mga naging karanasan nila dito sa probinsya. Ito katulad ng madalas kong ginagawa, sinapaw ko na nga lang din yung okra dito sa sinaing para mas mabilis at makatipid na rin. Iba na rin talaga ang panahon ngayon kahit maaga pa lang ay tirik na nga ang araw. Nagugas na nga rin muna ako nitong mga kinain namin kagabi. At ito nga paglipas lang ng ilang minuto ay naluto nga agad yung okra na sinapaw ko. Ito sabay-sabay na nga kaming kakain nitong mga pamangkin ko. May natira pa nga kaming ulam nung kinagabihan na nandito yung mga kapatid ko kaya ayan pinainit ko na nga lang. Sayang naman pwede pa nga pandagdag pa ulam namin ngayong umaga. Buti na lang din naman at kahit papano ay nagpaiwan nga itong mga pamangkin ko dito para nakasama ko nga din sila. Naku, nakakalungkot nga rin talaga ng mag-isa. Ito nga si RJ na pamangkin ko paunti-unti ay natututunan niya na nga din kumain ng okra. Sana nga ay magtuloy-tuloy na yan. Alam nyo naman pag mga bata mapili din sa pagkain lalo na yung madudulas na pagkain katulad nga nitong okra. Pagtapos nga namin kumain at paglipas ng ilang minuto ay pinahiram ko nga sa kanila yung isang cellphone para makapanood nga sila ng gusto nilang panoorin at para makapaglibang na rin. Ako naman ay nag-edit na rin ng vlog namin habang nanonood sila at pagtapos ko nga mag-edit ay nag-asikaso na nga rin ako ng para sa pananghalian namin. Nagpabili nga lang ako ng kalahating kilo ng karne ng manok at niluto ko nga yung tinola. Alam nyo naman ang technique kapag nga marami kayong kakain at kukunti nga lang yung niluto, kailangan maraming sabaw para nga magkasya sa inyo. At eto, malago na nga rin yung bagong tanim kong malunggay kaya kinuhanan ko na nga rin ng dahon para maihalo nga sa tinola. Ganda talaga pag may tanim ka lang dito sa bakuran, konting lakad mo lang ay may makukuhanan ka na nga. Hindi mo na kailangan bumili o humingi pa sa kapitbahay. Saka isa pa ang kagandahan pag may tanim sa bakuran, siguradong sariwa ang kakainin mo. And sakto pagtapos kong kumuha ng dahon ng malunggay, sakto namang malambot na rin yung karne yung pinakulo ko. Mabilis lang din talaga makaluto sa ganitong lutuan dahil iba nga yung init sa ganitong kalan. At eto, sa wakas naluto na nga ang napakasimpleng tinola. Pasensya na nga po pala kayo kung maririnig nyong maingay dito sa voice over ko dahil umuulan nga ngayon dito sa bukid. Ay nako, akala ko nga makakakain na kami. Sa sobrang makakalimutin ko ay hindi ko nga naibaba yung rice cooker kaya ayan, hindi nga kumulo. Lipas ng ilang minutong paghihintay namin na maluto yung kanin, ayan, sa wakas makakakain na nga din kami. Siyempre, pagpapasalamat muna natin ito para mas marami pang pagkain ang dumating sa atin. Sobrang sarap lang din talaga sa pakiramdam pag sabay-sabay nga kayong kumakain. Pakiramdam mo na wala nang masasaya pa, lalo na pag pamilya nga yung kasama mo. Na kahit magkakalayo at paminsan-minsan ay nagtatalo-talo, pero pag naman nagkasabay-sabay kayo sa hapagkainan ay siguradong hindi nyo nga makakalimutan. Lalo na yung mga ganitong banding na talaga namang napakasimple pero siguradong masaya at mag-e-enjoy kayo. Akala ko naman kakasya na sa amin yung kalahating kilo ng karne pero hindi pala. Kaya ang ginawa ko nga dyan para magkasya sa amin at lahat ay makatikim ay hinati-hati ko pa nga yung hiwa ng karne. Alam nyo, sa tuwing makakasama ko yung mga pamangkin kong kumain dito sa kubo, palagi ko nga pinapaalala sa kanila na kahit saan sila mapuntang hapagkainan dapat ay hindi nga sila nag-aagaw-agawan sa pagkain. At lalo't higit hindi dapat pinag-aawayan ng pagkain. At hindi rin mahalaga kung makakain nga sila ng marami, lalo na nga kapag sakto lang yung nakahain sa kanila. Ang importante ay natikman nila yung pagkain at higit sa lahat ay nalamanan yung tiyan nila. Kinahaponan, nagpunta nga kami dito sa pinakamalapit na flowing sa bukid para nga makapag-igib ng inumin at para makaligo na din kami. Ang sarap lang din talaga maligo at magbabad sa ganitong anli at libreng tubig. Kahit sa ang kantuhan ata ng barangay na to merong ganitong flowing. Kaya natatawag ko nga itong barangay mayaman sa tubig. At eto, napakabilis ng oras, gabi na naman kaya ayan, nagluluto nga na naman ako ng para sa hapunan naman namin. Bali, nagprito nga lang ako ng itlog at naggisa ako ng miswa na may halong patola. Syempre sabay
sabay-sabay na naman kaming kakain dahil alam nyo naman, mas masarap kumain ng sabay-sabay at maraming kasama. At ayan, sinasanay ko nga rin tong mga pamangkin ko na bago dapat kumain ay nagpipray para maging kalakasan natin ang kakainin natin at para na rin mas pagpalain pa tayo. Mas maigi rin kasi na habang bata pa lang sila ay natuturuan na natin para habang lumalaki sila ay nakakasanayan na nilang gawin. Alam nyo naman pag mga bata kung ano yung tinuturo sa kanila, yun din yung natatandaan nila. O kaya naman kung ano yung ginagawa natin na nakikita nila ay natututunan din nila yun. Kaya nga maigi rin ang pinapakita o pinaparinig natin sa kanila ay puro kabutihan at tamang gawa para lalaki rin sila na tama ang ginagawa nila. Yung siguradong paglaki nila at pag sila na rin ang nagpamilya ay maiituro din nila sa mga anak nila. Sobrang nakakatuwa lang din kaya makakita ng kahit batang bata pa ay marunong na silang gumalang, may disiplina at mapagbigay. Maganda rin sa bata na habang bata sila ay natuturuan na din silang magkusa lalo na pag nasa ibang bahay sila. Para kahit ibang tao hindi nila kadugo ang makasalamuhan nila ay pakikisamahan din sila ng tama. Napakasarap talaga kumain kapag sama-sama kahit napakasimple lang ng pagkain. Tara po, kain na din po kayo. Pagtapos po nito ay matutulog na din kami. Kaya hanggang dito na lang din po muna ang video namin. Maraming salamat po sa lahat ng nanood at sa lahat ng mag-share.